Giyera. Hindi lang ito nagdudulot ng malawakang pagkasira ng ari-arian, kundi nadadamay pati ang mga inosenteng mamamayan. Ngunit mayroong mga proteksyon para sa mga naiipit sa gitna ng laban. Ito ang Rules of War. Ano nga ba ang Rules of War o International Humanitarian Law o IHL? At bakit ito mahalaga? Here's what you need to know. Ang International Humanitarian Law o Rules of War ay batas na naglalayong protektahan ang mga sibilyan, detainee at maging mga medical worker sa gitna ng digmaan. Layon din nitong bawasan ang epekto ng giyera at panatilihin ang dignidad ng mga hindi kasama sa laban. Generally kasi ang IHL, kaya nga International Humanitarian Law, nag-a-apply siya sa international armed conflict. Ito si Attorney Ray Paulo Santiago, Executive Director ng Ateneo Human Rights Center. Lang yan, no? Pag iniisip natin, digmaan, merong armed forces ang isang estado laban sa isa pang estado na meron rin kanyang sariling armed forces. Bukod sa pandaigdigang giyera, sakop din ng IHL ang mga non-international armed conflict o ang mga giyera sa loob ng isang bansa tulad ng mga nangyari sa Pilipinas. Yung Geneva Conventions ng 1949. Siya si Attorney Sulaiman Santos Jr., isang eksperto pagdating sa international humanitarian law. May dalawang additional protocols noong 1977, isa para sa international pandaigdigan na armed conflict, armadong labanan, at yung pangalawa ay para sa non-international o panloob na bansa, no, na armed conflict. Bagong taon noon, ang sabi ng tatay ko, bilangin daw namin ang bawat putok na maririnig namin sa labas. 1, 2, 3. Kasama rin namin nakikisigaw ang mga kapitbahay namin. Hanggang dumating yung pinakahihintay namin na paputok. Iyon na ata ang pinakamalaki at pinakamalakas na paputok na narinig ko. Nang tignan ko sila nanay at tatay, nakita ko rin ang saya sa kanilang mga mata. Ang hindi ko alam, yun na pala ang huling beses na makikita ko ang kanilang mga mata. Layunin ng IHL na maprotektahan ang buhay at ari-arian ng mga sibilyan mula sa pananalasa ng giyera, international man o non-international armed conflict. Ang konsepto kasi ay kapag hindi ikaw involved sa isang digmaan, dapat protektado ka dahil hindi ka involved eh. So dyan nabuo yung konsepto na sino ba ang combatant? Yung combatant ay yung kasali dun sa digmaan. And traditionally nga, ang tingin dyan parati is yung military, yung armed forces. Yung civilian ay hindi talaga kasali dun sa armed conflict, dun sa digmaan. Kahit na sinusuportahan niya yung isang grupo, hindi siya kasali dun sa digmaan eh. No? Protektado dapat sila. Noon pa mang 1864, mayroon ng Rules of War. Ngunit matapos ang pinsalang idinulot ng World War II, nagtipon-tipon ang mga bansa sa Geneva Conventions. Ang 1949 Geneva Conventions ang naging pundasyon sa International Humanitarian Law. Isa ang Pilipinas sa mga lubhang naapektuhan sa giyerang ito. Kaya nang magkaroon ng codification ng IHL sa loob ng 1949 Geneva Conventions, isa ang Pilipinas sa mga unang bansang lumagda rito noong December 8, 1949. Kung dumating man ang pagkakataon na may pumutok na armed conflict sa isang bansa tulad ng Pilipinas, international man o non-international armed conflict, may obligasyon ang magkakalabang partido na protektahan ang mga sibilyan. Hindi dapat madamay ang mga sibilyan sa engkwentro, pati na rin ang mga gamit at lupaing esensyal sa kanilang pamumuhay.
Nakasaad din sa IHL na dapat protektahan ang mga walang kakayahang lumaban at may mga espesyal na pangangailangan. Ito ang tinatawag na Principle of Distinction, kung saan dapat matukoy ang legitimate military target sa mga hindi, tulad ng mga sundalong may sakit o sugatan at mga sundalong wala ng kakayahang lumaban. Una, dapat titignan mo parate yung principle of distinction. No? Ito ba ay combatant? Kasi kapag ito ay non-combatant, hindi ko dapat gamitan ng dahas. No? Dahil ito ay protektado under international humanitarian law. Kasama sa IHL ang pagbabawal ng indiscriminate attack o ang pag-atake sa hindi pa tukoy na lugar. Maaari kasing may sibilyan pa rin na madamay sa lugar. Isang malaking responsibilidad maging isang commander ng isang militar. No, pag may kalaban ka at makita mong, wala na siya sa kampo, nandun na siya sa isang sibilyan na bahay, kailangan mong i-assess lahat ng mangyayari. No? So yun yung tinatawag nating principle of necessity. No? Kailangan bang makuha ko yun, yung taong yun? Pagdating naman sa mga armas o sandatang pandigma, pinagbabawal ng IHL ang paggamit ng armas na maaaring lumabag sa tinatawag na Principle of Distinction o maaaring magdulot ng malawakang pinsala sa mga sibilyan. Habang nag-a-advance tayo, ngayon yung teknolohiya, paggrabe ng paggrabe. Remember, in the 1940s na natigil ang digmaan ng pangalawang pandaigdigang digmaan sa pamamagitan ng paggamit ng tinatawag na atomic bomb. Hindi pa siya usual noon. Grabe yung extent ng damage, pati dun sa civilian. Para sa prisoners of war, detainee o mga taong nahuli sa kasagsagan ng gyera, ayon sa IHL, hindi sila maaaring i-torture o makaranas ng sexual abuse habang nakakulong at lalong hindi sila pwedeng patayin. May karapatan din silang makontakt ang kanilang mga pamilya habang nakakulong. Sa tulong nito, mananatiling buhay ang pagiging makatao sa gitna ng isang armed conflict. Pinapahalagahan din ng IHL ang mga medical frontliner sa gitna ng gyera. Bawal silang i-target at kailangang magawa pa rin nila ang kanilang trabaho ng malaya. Ang mga may sakit o sugatan ay may karapatan na gamutin anuman ang kampo nila. Isip kayo ng parang sa domestic, parang sa Pilipinas. Kapag ka merong krimen na nangyari, meron tinatawag na perpetrator. At later on, kapag ito ay na-file ng kaso, ito ay nagiging isang akusado. Meron tayong batas on IHL sa Pilipinas. So pwede ka rin mag-file sa Pilipinas. Ang punto dito, kapag merong grave breaches of IHL, hindi naman yung buong gobyerno ang sinasakdal mo dito. Titignan mo kung sino yung mga individual na kailangang maging accountable. Dignidad at pagkamakatao. Ito ang dalawang aspeto na nais panatilihin ng international humanitarian law tuwing nasa gitna ng gyera. Hindi natin naiisip, kung ikaw yung nandun at ikaw yung civilian, you are caught in the crossfire. Parang andali nating sabihin, bombahin pag nandito tayo, safe. Pero pag nandun ka, I'm sure, sasabihin mo, pwede bang mag-usap kayo? Pwede bang tahimik? Dahil mahalaga ang buhay ng bawat isa, kakampi man o kalaban.